Annyeonghaseyo Yorobon, welcome back to my YouTube channel. And for today's video ay i-discuss natin kung magkano nga ba yung pera na kailangan nating i-prepare para sa pagproseso ng ating papers papunta dito sa Korea. Kaya dapat ay malaman mo ito para sa ganun ay maihanda mo ang iyong sarili at kung nandyan na yung opportunity na mabigyan ka ng employer ay meron ka ng magagamit na pera. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos. Kaya para sa inyo mga kababayan na nangangarap pa lang na nakapagsimula ng mag-apply, mga nakapag-exam na, mga nakapag-skills test na, ang video na ito ay para sa inyo at panigurado ay maliliwanagan kayo sa kung magkano ang kailangan nyong pera para sa inyong pag-apply dito sa South Korea. So huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ganun kalakihan at hindi naman biglaan na kailangan mo yung ganito kalaking halaga. So dito ay paunti-unti lang habang nagpa-process ka ng iyong papers and compared to other countries na ina-applyan, hindi mo na kailangan ng placement fee. So yun yung kagandahan ng under the government to government program ng bansang Korea at ng Pilipinas. So malaking tulong ito guys pag nakapag-work na kayo dito sa Korea dahil unang-una malaki ang sahod at mas matutustusan na natin yung pamilya natin sa Pilipinas at matutupad na rin natin yung ating mga pangarap. So ito ay isang malaking opportunity na para sa inyo. Kaya hindi ko napapatagalin guys at gusto ko nang i-discuss isa-isa kung ano nga ba yung mga kailangan nating ihanda, mga gastusin sa pag-apply dito sa South Korea. First step, kung ikaw ay baguhan pa lang at nagbabalak na mag-apply dito sa Korea, kailangan mo munang mag-aral ng Korean language. So sa pag-aaral ng Korean language, pwede kang mag-self-study o kaya pwede ka ring mag-aral sa mga Korean language training center na kung saan ay kailangan mong magbayad ng 8,000 hanggang 10,000 pesos. Pero depende pa rin sa mga training centers kasi yung iba nag-offer din sila ng mas mababang bayad sa pag-aaral ng Korean language. So sila ay pwede mo siyang makuha ng 5,000 pesos. Pero in my case, sa aking naging karanasan, ako ay nag-aral sa TESDA Taguig sa main office at doon ay libre. So meron po tayong scholarship program para po sa ating mga Pilipino na nagbabalak na mag-aral ng kahit anong language, free po doon. So pwede kang mag-inquire doon para at least kahit papano ay makatipid ka. So next na step ay para sa test of proficiency o kaya yung exam ng Korean language. So ang bayad dito ay nasa $24 which is equivalent to 1,160 pesos to 1,200 pesos. So depende po yan sa palitan at ang mode of payment po nito ay online po siya. So binabayaran gamit ang Land Bank o kaya ay pwede din ang GCash. So kung wala kayong Land Bank or wala kayong GCash account, so pwede kayong magpatulong. Marami din naman yung mga meron dyan, lalo na sa mga Facebook page na about Korean language. So pwede na nila kayong matulungan na magbayad. So padalhan nyo na lang sila at sila na yung magbabayad para sa inyo. So after makapasa ng exam at saka skills test, kailangan mo nang mag-medical. So yan yung initial medical mo na ang bayad ay nasa 1,100 pesos hanggang 1,500 pesos. So depende po yan sa mga clinic or medical clinic na pagme-medicalan mo. So advice ko lang na sana ay mag-ingat sa mga clinic na pagme-medicalan nyo. So piliin nyo yung DOH accredited. At isa pa, para hindi ka mapagastos sa pag-medical, ay kailangan mong bago ka pa lang magpa-medical, yun yung
pinaka-tips ko sa inyo ay bago pa lang kayo magpa-medical, halimbawa may sira yung ngipin nyo, ipapasta nyo na sa inyo dahil mas malaki yung babayaran nyo pag doon na kayo sa mismong medical center na magpapapasta, at saka madidelay pa kayo, matatagalan kayo ng pag-process nyo ng medical nyo, so mas matagalan kayong matapos. So yun din, isa din yung sa salamin, pag malabo yung inyong mga mata, so kailangan nyo ng magpagawa ng salamin sa labas, kasi kung doon sa mismong medical clinic, mas mahal yung babayaran nyo, at saka yun nakaka-cause din siya ng delays sa inyong pagme-medical. So kailangan ay maging madiskarte tayo, lalong lalo na ngayong pandemya, dahil kailangan ito pabilisan lang talaga yung pagpasa or pag-submit ng medical sa PUEA, nang sa ganun ay maipasa na yung papers nyo sa HRD Korea at ma-approve, para ma-approve siya, para masali na kayo sa job roster. So sa job roster, doon nilalagay lahat yung mga data ng lahat ng EPS applicants. So ibig sabihin, pag nandun na sa job roster yung pangalan nyo, pwede na kayong ma-select ng employer pag mayroong selection. Kung ikaw ay nagkaroon na ng EPI o kaya Employment Permit Issue once, ibig sabihin ay na-select ka na at meron ka ng employer. So papadalhan ka na rin ng contract, ready to sign na rin siya. So ang kailangan mo naman ay mag-medical ulit. So iyon, paalala lang, yung medical natin sa initial medical ay 3 months po yung validity nun. So kung halimbawa hindi pa siya expired, pwede mo pa siyang magamit. So kung halimbawa expired na siya, magre-remedical ka ulit. So that's 1,100 hanggang 1,500 pesos. So ayun, kukuha ka na rin ng NBI clearance mo. So 150 pesos. At ayun, tips ko lang sa inyo, kung halimbawang ang inyong record or kayo ay na-hit sa pagkuha ng NBI clearance, kailangan nyong magpunta sa mismong main office ng NBI, para doon ay mas madaling makuha mo yung result, or actually doon i-release na agad-agad yung result pag doon ka pumunta. So next ay kailangan mo na rin ng TB clearance. So ito yung tuberculosis clearance. So dalawa lang po yung affiliated or ang gusto ni HRD Korea na medical center kung saan kayo mag-undergo ng TB test. So yun, ang bayad dito ay 1,100. Pwede kang pumunta sa St. Luke's sa may Taguig, o kaya pwede din sa Makati Med. So yun, 1,100 yung bayad, at may delivery charge po siya na sa akin yata I think is nasa 30 to 50 pesos. So mura lang po siya, kasi hindi mo makukuha yung result mismo doon sa medical center. So sila na yung magpapadala sa PUEA ng result. And next is yun, i-schedule ka na for your 45 hours refresher course on Korean language and culture. So ang bayad po nun is 500 pesos. Kasi mandatory siya, required siya, lalong-lalo na para sa mga baguhan pa lang na mga EPS applicant, kasi sa ex-Korea workers hindi na siya kailangan. So kailangan mo mag-undergo ng basic Korean language training, at ang bayad nito ay 500 pesos. So next ay POAA processing fee. So ang bayad nito ay nasa $50. So equivalent to ang binayaran ko kasi is nasa 2,557 pesos. Ito yung palitan noong 2019. So next is yung OWA membership. So that is equivalent to $25. So 1,278 pesos yung binayaran ko. So depende yan sa palitan. And ang babayaran mo din ay yung pag-ibig contribution. So 300 pesos na siya, pero dun sa may website ng PUEA, ang nakalagay yata dun is 100 or 150. So ang binayaran ko noon nung 2019 ay nasa 300 pesos na. So next is yung controversial na PhilHealth. So ang binayaran ko ay 2,400 pesos. So ewan ko lang kung ano yung magiging updates
regarding sa PhilHealth kasi ito nung 2019 pa. So next is yung visa fee. So maraming mga requirements diyan, like for example yung ID mo, yung passport size na blue background, tapos may mga forms na pipilapan kayo diyan. So ang bayad diyan sa visa fee or yung pag-process ng visa mo ay nasa 3,000 pesos. And next na babayaran mo, ito na yung pinakamalaki sa lahat, ay ang airfare o kaya yung ticket mo papunta dito. So it means na ikaw yung magko-cover mismo ng ticket mo. One way ticket po siya papunta dito sa Korea. So ikaw mismo yung magko-cover nun. Ang price nito or presyo nito ay nasa 13,000 hanggang 16,000 pesos. So ang binayaran ko nun is nasa 13,500 pesos. So next is yung pocket money mo. So kailangan mong mag-provide ng at least $150. So ayun, wag masyadong mamroblema pag napunta na kayo dito dahil marami din naman tayong mga kababayan na pwedeng makatulong or tumulong, lalong-lalo na kung yung company na mapupuntahan nyo ay meron ding mga Pilipino. So hindi naman kayo siguro nun papabayaan, 100% yan na tutulungan at tutulungan kayo. So lastly, required din kayo ng POEA na mag-open ng bank account. So doon sa mismong POEA ay meron po doong Metrobank, BDO, mayroon din pong BPI. So pwede na po kayo mag-open doon kasi kailangan yung i-submit yung copy ng bank account nyo sa POEA mismo. So ayun, advice ko lang sa pagbukas ng bank account, kailangan ay hanggat may time kayo dyan, i-online banking nyo na rin para pag nandito kayo sa Korea, pwede nyo siyang gawing savings account. So at least kahit dala-dala nyo yung account, pwede nyo siyang ma-balance. Pwede nyo ma-check kung magkano na yung pera nyo sa bangko nyo sa pamamagitan ng online banking. So ayun, sa ibang mga expenses ay nakadepende naman sa inyong location. Kung malapit kayo sa POEA, mas makakatipid kayo lalong-lalo na sa pagbiyahe, sa pag-process ng inyong mga papers. So good luck, and I hope that everyone na nangangarap ay makapunta din dito sa Korea soon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig at panonood ng aking mga videos, and keep safe always.